Mahigit 400 milyong pisong pondo naman mula sa Disbursement Acceleration Program o DAP ang ipinadaan umano ng 5 senador sa mga NGO ng sinasabing utak ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles. Ayon po yan sa record ng whistleblower na si Ben Herluy. Saksi si Susan Enriquez. Sa record ng pork barrel scam whistleblower na si Ben Herluy, 5 senador ang nagpadaan ng pondo nila mula sa Disbursement Acceleration Program o DAP sa mga NGO na sinasabing utak ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles. Umabot daw sa 425 million pesos ang pondo ng DAP na nakuha mula sa mga senador na sina Senador Jinggoy Estrada, Bong Revilla, Bongbong Marcos at Tito Soto na pawang ipinadaan sa National Livelihood Development Corporation o NLDC, habang ang kay Senador Juan Ponce Enrile ipinadaan sa mga local government unit. Sa record ni Luy, lumalabas na may kanya-kanyang pinuntahan ng pondo ng mga senador sa DAP. Pero hindi na rin naging malinaw kung naipatupad ang mga programa. Ang National Livelihood Development Corporation daw ang humawak ng mga proyekto. Pinakamagandang source po dito sa tanong nyo na yun is NLDC mismo. Ma-verify naman po natin sa kanila kung na-implement po. Sabi rin ng abogado ni Luy, hindi na daw dumaan sa mga ahente ang pondo, kundi diretso ang mga transaksyon sa NGO ni Napoles. Dineretso na po niya sapagkat gusto niya wala na po siyang kahati dun sa kickback. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang mga naturang senador pati na ang NLDC. Sabi pa ni Atty. Mendoza, tinangkaraw padaanin ng pondo sa Department of Agrarian Reform pero di natuloy dahil nagduda ang DAR. Originally po, napababa po ni Ms. Napoles itong pondo dun sa DAR. Pero tinanggihan na po ito ni Secretary De Los Reyes. Tinanggihan niya po ito sapagkat hindi na po sila, nagkaroon na sila ng bad experience dun sa liquidation tsaka dun sa mga endorsed na mga bogus pala yung lumalabas. Ano? Pero ang sabi ng taga-DAR, tinanggihan daw nila ito at pinadiretso na sa mga local government unit para mapabilis ang proyekto. And the secretary told us na if possible, give it to the LGU directly. Pero maganda man ang intensyon at marami nakinabang sa DAP, tanong pa rin ng mga kritiko, tama ba ang paraan ng pagkuha ng pondo? Maliwanag ang konstitusyon na there shall be no expenditure of public funds without the corresponding appropriation. Ayun, clear na clear yun. Kasi sinasabi nga na, 9% lang naman ng DAP ang napunta sa mga congressman at mga senators. Pero kami sa paningin namin, 9% or 10% or 90% or 99.9%. Ang constitutional pa rin yun. Nanindigan naman ng Malacanang, wala raw masama sa DAP. Pag sinabi magsosorry ka, may ginawa kang kasalanan. Wala po kaming ginawang kasalanan yung dito. Ako, si Susan Enriquez, ang inyong saksi.